Hello po, greetings mga kababayan. Harinwa sa mga oras nito, kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Alright? Ah, ang ating pong channel ay isa pong legally public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright? Ang ating pong bibigyan daan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin o nagpatago na po siya sa pangalang Anonymous. Alright? Sabi niya, maaari bang ibenta ang naman ng property 'pag ayaw pumirma o pumayag ang isang co-heir o co-owner, ba? Okay. Well, marami tayong nasasagot 'no. In fact, siguro po hindi na mabibilang po sa daliri po 'no, ang mga videos po natin tungkol sa usaping ito. But anyway, bibigyan po natin ng daan 'no, ang pakiusap po sa atin, ang tanong po sa atin ni Anonymous. Alright, so, una, as a rule 'no, 'pag tungkol sa mana sa property, okay. Tulad ng sinasabi natin 'di ba, 'pag ang ating mga ninuno o magulang ay pumanaw sila at lahat po ng kanilang ari-arian from the time of pagpanaw nila, from the time of death, automatic po 'yun. Transmitted kaagad 'yan doon sa kanilang mga tagapagmana, oh. Kahit na hindi pa wala pang kasulatan, yes, sabi po ng batas natin, the right to succeed 'no, doon sa property na o sa estate ng magulang is automatically transmitted from the time of the demise o pagka pumanaw ang isang ninuno o magulang po 'no, sa kanyang mga tagapagmana. So in short, sa ganitong situation, lahat po ng tagapagmana ay maituturing po sila na mga co-heirs o tsaka co-owners. O, tandaan po natin, ano bang ibig sabihin ng co-owners? Siyempre, sila, halimbawa sa mga sa namanang property, lahat sila magkakapatid, no? Assuming na sila na lang yung nabubuhay, no? Okay? Sila yung matatawag na co-owners at co-heirs. Ibig sabihin, silang lahat ay may-ari doon sa whole property in common. Oh, common po. Okay. Ngayon, dahil sabi natin kanina, di ba, the right of the descendants or the mga anak to inherit is automatically transmitted upon the death or the demise, no, o pagpanaw ng kanilang ninuno. Transmitted po yun. In short, sila na yung may tuturing na tinatawag nating mga ah, co-owners sila. Okay? May-ari sila. So therefore, bilang may-ari, okay, co-owners, may karapatan ba sila na i-dispose yung kanilang na share doon sa property kahit hindi pa nagkaroon ng settlement of estate? Okay. So, oh, so kasi tingnan natin ha, 'pag sa batas kasi, 'pag pumanaw po ang ninuno o magulang, okay, kailangan magkaroon ng settlement of estate. Ang settlement of estate, dalawang method po 'yon. Una, tinatawag tayong extrajudicial settlement of estate. Yung pangalawa naman ay judicial settlement of estate. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng extrajudicial settlement? Ang extrajudicial settlement, ang ibig sabihin nito, yung mga heirs ay nagkakasundo sila na ipagpaparte-partihin nila ang kanilang mana ayon po sa sinasabi ng batas. Okay? Yan. At dahil wala namang minor de edad, okay? At walang iniwang last will and testament yung kanilang mga ninuno, magulang na pumanaw, okay? At wala namang pagkakautang yung kanilang magulang. So in this way, ay pwede po na magkaroon ng extrajudicial settlement of estate na hindi na kailangan pa dumulog sa husgado. Exception, 'pag kahit na nagkasundo yung mga heirs na 'yan, pero kung merong iniwang last will and testament ang magulang at merong minor de edad na mga anak, at may pagkautang po ang magulang, may claimants do'n sa property, hindi po pupuwede yung extrajudicial settlement. Do'n tayo pupunta sa judicial settlement of estate at kung may last will and testament, ay testamentary succession po yun. May makialam din po ang korte dahil ipa-approve din po ng korte yung last will and testament by way of, ang tawag po niyan, probate proceedings, no? At dito tatalakayin ng korte ang intrinsic at saka extrinsic validity
ng last will and testament. So, ibang usapan na po yun. Ang usapan natin dito, base sa sulat ni Anonymous is, ah, puwede ba daw ibenta? Ayaw pumirma o pumayag yung isang co-heir, co-owner, okey? 'Pag ayaw pong pumayag, okey, ang isang co-heir, co-owner, okey, ay puwede pong ibenta pero hindi po binding yun sa isang co-owner, co-heir na hindi pumirma. So in short, ang nagbenta lang ay yung nagpirma. Yung isang hindi nagpirma ay hindi po binding sa kanya yun, okey? Bakit? Eh, karapatan po niya yun, eh, okey? Ngayon, maraming mga heirs na 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 ano, nabibinbin yung kanilang settlement of estate dahil nga ayaw pumayag yung isa, hindi pumirma. Eh, 'pag sa ganito po, ang inyong remedy po diyan ay pumunta na kay husgado. Mag-file na kayo ng petition for judicial partition o settlement of estate, okay? At dito tatalakayin, 'no, tatalakayin ngayon kung ah, ano ba nararapat ba, kailang alisin yung hindi pumirma ay hindi kasama doon sa bentahan, okey? So, yun po ang yun ating rule of thumb po, pagdating na po sa partihan. Ngayon, halimbawa may kapatid 'no, halimbawa, may kapatid na isa o dalawa pumanaw, okey? Doon sa tagapagmana. Okay. So, saan mapupunta yung kanilang parte ng kanilang mana? Okay. Eh, siyempre kung may asawa at anak yung pumanaw na kapatid, ay yung kanilang share o parte 'no, doon sa kanyang mana na dapat manahin niya kung siya'y buhay pa, eh, ito'y mapupunta sa kanyang mga surviving heirs. Sino yun? Yung mga anak po niya at saka yung surviving spouse, okay. Doon ito mapupunta by right of representation. Bakit right of representation? Sila po yung hahalili doon sa pumanaw nilang, na magulang 'no, na kapatid na pumanaw, 'no. So, puwede po nilang gawin 'yon. So, in this particular case, okay, dahil sa ilalim kasi ng ating Civil Code, particularly Article 493 'no, ng ating Civil Code, ay puwede po ang karapatan po ng isang co-owner ang magbenta po, i-dispose po kanyang share of the co-ownership, okay. Okay. Kasi siya yung co-owner, eh, siya yung may-ari, okay. Kailangan po bang consent? Hindi na po kailangan, walang sinasabi ang batas na kailangan consent. Although may mga situation po 'no, na lalo na depende po sa location ng property 'no, lalo sa mga probinsya 'no, maaaring merong right of preemption yung co-owner 'no. In this particular case 'no, kung hindi naman sa probinsya 'no, hindi naman na bukirin yung lupa, okay. Ah, wala pong right of preemption ang isang co-owner na sa kanya muna i-offer yung share nung ibenta. Although it would be wise 'no, kung yung halimbawa yung isang co-owner gusto niyang ibenta yung kanyang parte, ay kailangan, eh, bigyan muna niya ng written notice. Notice lang, do not confuse notice at saka consent. Notice lang, parang bibigyan mo, written notice, isang co-owner, no, kapatid ko, ibebenta ko yung share ko sa ibang tao o kung kanino. Baka interesado ka, bilhin mo kaysa ibenta ko sa iba. Eh, kung ayaw nung kapatid, ay ibenta mo sa iba, walang sisihan ngayon. Kasi karapatan mo yun, kung kanino mo ibebenta, okey? At sa gano'ng presyo. Kasi kung minsan yung iba na co-owner na mapipilitang ibenta sa iba yung kanilang co-ownership dahil nga maaaring may hidwaan sila do'n sa kanyang kapatid o kaya binabarat siya ng kanyang ka-co-owner kaya do'n siya pupunta sa iba na ino-offer niya, okey? Now dito sa katanungan ngayon, puwede bang ibenta yung naman ng property na ayaw pumirma, ayaw pumayag? Puwede po. Provided na hindi po binding yung, hindi pumirma doon sa deed of sale. So that means, insofar as yung share po 'no, nung kapatid o anak na hindi pumirma, ay manatili po siya doon sa co-ownership nila. Na yung nakabili na bagong na binentahan, they will step into the shoes of yung mga co-owners, co-heirs na nagbenta. So mangyari ngayon, we have a very odd situation na yung isang kapatid na hindi nagbenta, eh meron siya ngayong
ka-co-owners na hindi niya kaano-ano, 'no? So, yeah, karapatan po ng isang co-owner. Ang pinagbabawal lang po ay yung halimbawa, yung isang co-owner, ibinenta niya yung tagapagmana, ibinenta niya lahat o sinali niya sa pagbenta yung share ng iba niyang kapwa niya co-owner, hindi po yun, it's not valid. O kaya nagbenta po siya, okay, ng property na wala pa namang partition, okay, pero in-identify niya na, yun na yung, yung binigyan ng specific portion o doon yung property ko, doon sa malapit sa may puno ng kahoy, malapit sa ilog, yan ang ibebenta ko sa iyo. Ano, in this particular case po, because there is a specific portion, okay, ay hindi po valid yung kanyang bentahan yan. Bakit? Wala pa pong partition. Kasi po, tulad na sinasabi natin kanina, lahat po ng co-owners, sila po ay mayroong common ownership interest doon sa kubuan. So halimbawa, 5 silang magkakapatid, co-owners. Silang lahat, silang 5 ay may tinatawag na 20% rights or interest doon sa kabuuan ng lupa na kanilang mamanahin. Example. So hindi po maaari na yung isang co-owner ay magbigay ng specific na area. Doon akong ibebenta ko. Halimbawa, doon sa may malapit sa ilog, malapit sa may puno, okay, 2,000 square meters ibebenta ko sa iyo. Hindi po pwede yun. Bakit? Sabi nga natin, ay hindi pa po nagkaroon ng partition. And for all you know, dahil di pa nagpasukat, ay nung isukat po yung buong lupa, kabuuan, ang akala nila 1 hektarya, nung sukatin pala, wala pang 1 hektarya. Okay? So, nagkakaroon ng problema ngayon kung ibinenta ng isang heirs yung lupa, no? Na ang pag-aakala niya, yung share niya ay 2,000 square meters, halimbawa, lumalabas na hindi naman po gano'n kalaki. Di makakaproblema ngayon yung buyer at saka yung seller pagdating ng araw. Okay? So, while it is the right of the co-owner to sell and dispose of his rights or co-ownership, it is also limited only doon sa kanyang interest or rights lamang. Tandaan po natin na rights lang po. Bakit rights lang? Kasi po hindi pa nagkaroon ng partition o subdivision ang property sa kabuuan. Okay? So, yun lang. At just sa tanong sa atin, Anonymous, valid ba ang pagbentahan ng mga kapatid na hindi naman pumirma yung isa o dalawa? Valid po yun. And so far as sila yung pumirma. Yung hindi pagpirma, ay hindi sila binding, hindi binding sa kanila yung ginawang pagbenta kasi lalo pa kung wala pa namang specific na physical partition doon sa property because yung kanilang ownership po is undivided share. Undivided po yun. So, maaari mo lang ibenta nung isa pag undivided share, yung kanyang interest lamang o share niya doon sa property. Okay? Now, in some cases, no, tulad ng sinasabi natin, no, ay meron pong right of preemption yung co-owners, no? Lalo na doon sa probinsya. Halimbawa, mabukirin na yan, no? Yung adjacent landowners na yan, no? Meron po siyang right of preemption na sa kanya mo na i-offer yung share nung kanyang co-owner bago ito mailipat sa iba, maibenta, no? But ibang video na po yun. Andito pinag-usapan natin dito yung lalo na, no? Kung dito po sa outside of the outside of the rural areas po yung lupa. Okay? So, halimbawa, co-owner ka lang, hindi pa nagkaroon partition, ang ginawa mo, gusto mong makaano kagad, makabentahan na gusto mo yung say malapit sa kalye, malapit sa road, ay nag-fence ka kagad doon, naglagay ka ng bakod, no? At iangkin mo yun. At so ibinenta mo. Hindi po pwede yun because hindi pa po divided, wala pa pong physical partition ang nangyari. Although pwede mong ibenta, yung rights mo lang. Okay? At kung, ulitin natin, pag ang isang kapatid ay pumanaw na, co-owner, sino po ang halili? Siyempre, yung kanya pong tinatawag nating mga tagapagmana o mga surviving compulsory heirs. Sino po yung surviving compulsory heirs? Ito po yung mga anak niya at saka yung asawa po niya. Ngayon, kung wala pong anak, walang asawa,
Sino po ang magiging heirs nung namatang kapatid? Ito po yung kanyang mga kapatid na rin, 'no? At equal sharing po sila doon po sa naiwang property o share nung kanilang namayapang kapatid. So, okay, I hope nasagot po natin ang katanungan po sa'tin ni Anonymous. Oh, by the way, I would like to acknowledge, 'no, to announce pala na ang Batas Pinoy po meron na po tayong, Facebook account, 'no. So, salamat po sa nag-follow sa'tin, kabubukas lang po natin yung account na 'yan. So, paki-spread po yung good news na ang Batas Pinoy po meron po tayong account sa Facebook. Malaking bagay po ang inyong pagtulong po, pag-follow po sa atin. Maraming salamat at sa mga subscribers, viewers po natin, likers po natin sa YouTube channel, maraming, maraming, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, 'no. At alam po ninyo kung sino kayo. Thank you po sa mga skipping ads, 'no. Thank you very much, 'no. Of course, especially mention si Emily Lebron of Baguio City, si Moon Flowers ng USA, West Coast of USA, and of course, si Florence from Russia with love. Thank you very much sa inyong mga suporta. Okay, and hope to see you again, 'no, in the next video po natin. Bye-bye.